Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Kumuyom ang mga kamay ni Blake. Naging matalim ang pagtitigan nilang dalawa ni Rowald. Umigting ang mga panga niya at hindi biro ang ginawa niyang pagtitimpi para hindi lang ulit maging bayolente. Nagagalit siya sa pagiging possessive nito kay Angela. Gusto niyang sabihing wala itong karapatan. Pero ano nga ba ang karapatan niya na pagsabihan ito? Siya man ay walang karapatang sabihin iyon. Huminga siya ng malalim. Nandito ako para humingi ng tawad kay Angela. Alam ko rin na hindi niya makikilala ang mukha ko at boses ko. Pero naisip ko, kung hindi ko masabi sa kanya kung gaano ako nagsisisi sa lahat ng sakit na naidulot ko sa kanya, pakiramdam niya ay pinagsisihan niyang nasaktan niya ito. At ano ang gusto mong gawin? Matigas pa rin ang boses ni Rowald. Handa akong gumawa ng anumang gawaing paglilingkod. Gusto mong pagsilbihan si Angela? Tumawa ito. Nang uuyam sabay iling. No way. Hindi ako papayag. Tinitigan naman niya si Rowald. Ang emosyon kanina sa mukha niya ay naglaho na. Bakit may pakiramdam akong natatakot ka, Rowald? Ano ang ikinatatakot mo? Hindi niya ako nakikilala. Ang tingin niya sa akin doktor, nurse, hardinero, at lahat-lahat na. Para sa kanya, isa lang akong pangkaraniwang tao na nakakasalamuhan niya. Maliban sa kung sino talaga ang totoong ako. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. Sinamaan siya ng tingin ni Rowald. At ang sagot ko ay hindi pa rin. Lumayo ka sa Angela ko. Hindi mo siya pagmamayari. Madiin niyang sambit. Nainis siya sa nang-aangking tono nito. Lalong sumungaw ang galit sa mga mata nito. She is mine, Blake. She is. Rowald? Sinong kausap mo? Sabay pa silang napalingon kay Angela na hindi nila namalayang nakalapit na pala. Lumapit ito kay Rowald at humawak sa braso nito. Saka magilaw na humarap sa kanya. Maaliwalas ang mukha ng dalaga. Malayong malayo ang mukha ng dalaga sa Angela na nakilala niya at nakasama niyang lumaki. Ang kilala niyang Angela, iyong matapang at suplada. Lagi itong nakasunod sa kanya. Lagi itong handa at binabakuran siya nito. Hindi niya nakita ang ganitong side ni Angela noon. Ang Angela na palangiti at maaliwalas ang mukha. Naging unfair nga ba talaga siya kay Angela? Bumuntong hininga siya. Tiningnan niya ito sa mga mata. Gusto niyang haplusin ang mukha nito at humingi ng tawad sa lahat ng kasalanan niya. Hindi dapat ganito ang kondisyon nito. Kung hindi dahil sa kanya. Galit ang nararamdaman niya para sa kanyang sarili. Dahil nasaktan ito ng dahil sa kanya. Naisip niyang takot na takot siguro ito noong naaksidente ito. At walang sinuman ang naroroon para sa dalaga. Walang sinuman ang naroroon upang protektahan ito. Siya na ba yung tutulong sa atin dito sa bahay? Baling naman ni Angela kay Rowald. Napakunot noon naman ito. What? Tamang-tama, Rowald. We need all around help now. Marami pa talagang kailangang ayusin dito sa bahay. Tumingin ito sa kanya. Kada buwan ay luluwas kaming Maynila para sa monthly check-up ko. Kaya ikaw ang maiiwan dito para bantayan ang bahay. Kapag nandito naman kami ay pwede ka ring maging driver o hardinero. O minsan naman ay kusinero. Huwag ka mag-alala. Marunong naman mag-drive si Rowald. Pero minsan nag-aalala ako. Magaling din magluto si Rowald. Kaya masusulo mo lang siguro ang kusina kung maraming kailangang tapusin sa trabaho. But I also love cooking. May hardinero na rin naman talaga kami. Kaya tutulong ka na lang sa kanya.
Angela, pag-usapan muna natin to. Pisil ni Rowald sa kamay nito. Dumarawan ang pagkalito sa mukha ng dalaga. Bakit? Hindi ba siya ang kinuha mo? Bago pa maibukan ni Rowald ang mga labi nito, ay mabilis na siyang nagsalita. Ako yon. Tinawagan ako ni Sir Rowald. Ang tinging ipinukol niya kay Rowald ay nagsasabing hindi nito magugustuhan ang gagawin niya kapag sinalungat nito ang litanya niya. Pwede ako sa kahit anong trabaho. Kahit walang bayad ay okay lang. Buong sigasig niyang sabi. Hindi naman pwede yon. Ako ang personal na mag-aasikaso ng pasweldo. At ang bahay na ito ay galing sa mga magulang ko. Walang nakatira rito sa loob na mahabang panahon. Kababalik lang namin ni Rowald. Kaya marami pang kailangang asikasuhin. At kakaunti pa lang ang mga trabahante. Masipag naman ako. Sagot naman ni Blake. Good. At ngumiti ito sa kanya. Bueno, maiwan ko na muna kayo ha. At babalikan ko lang si Mochi. Tukoy nito sa alagang aso. Siguraduhin mo lang na wala kang gagawing hindi ko magugustuhan, Blake. Pagbabanta naman ni Rowald sa kanya nang sapitin nila ang kwarto na uukupahin niya. Sa durasyon ng paninilbihan niya sa dalaga ay doon siya pansamantalang manunuluyan. Kaya dinala siya ni Rowald sa servant's quarter. Kung hindi lang ako nag-aalala sa kondisyon ni Angela, ay nungka akong tatahimik kanina. Ibinaba niya ang maliit na bag sa ibabaw ng kama. Mabuti na lang at may dala siyang gamit. Nagdahilan siya kay Angela na sa dating amo niya ang sasakyan at ipinahiram lang sa kanya. Pero isasauli niya rin sa katapusan ng buwan. Bakit mo ba kinokontrol si Angela, Rowald? Baka lang gusto mong ipaalala ko sa'yo na wala kayong relasyon ni Angela. Mariing hinawakan ang kuwelyo ng kanyang damit at inabahan siya ng suntok. Ano? Susuntukin mo ako sa mukha? Go ahead. Paghahamon niya rito. Sinalubong ang maigting na mga titig nito. Mataas siya ng ilang pulgada kay Rowald. Kaya naman, tinitingnan lamang niya ito. At pinakita niya ditong mas maangas siya dito. Biniklas niya ang kamay ni Rowald na nakahawak sa kuwelyo ng damit niya at tinalikuran ito. Inatupag niya ang pag-aayos na kakaunting dalang damit. Maya-maya'y narinig na lamang niya ang mabibigat na yabag ni Rowald papalayo. Pagkatapos niya makondisyon ang sarili at nang tantiyan niya, malamig na ang kanyang ulo, ay saka siya lumabas ng silid. Napatda siya ng pagbungad niya sa kusina ay nadatna niyang nagluluto si Angela. Kumabog ang dibdib niya, pero ang bawat pagkabog niyon ay hapdi ang dala. Pinagmasdan niya ang dalaga. Wala itong kahit na anong make-up. Pero, she was still beautiful. Breathtaking even. Simple lang ang suot nitong bestida. Hindi niya minsan man nakita sa simpleng ayos lang si Angela. Maybe because she was trying so hard for you. She wanted to look her best when you're around. Anang maliit na boses sa utak niya. Excuse me, tulungan na kita. Lapit niya sa dalaga. Hindi okay lang. Kaya ko na to. Ako na ma'am. Magpahinga ka na muna. Kanina ka pa maraming ginagawa. I'm sorry pero who are you again? Nakakunot ang noo nito at tila inaalala kung saan siya nito nakita. Ako ang bagong makakatulong niyo rito sa bahay. Pumitik naman ito sa ere at nagliwanag ang mukha nito. Oh yes, I'm sorry. I feel like there are some faces that I cannot recognize anymore. I keep on forgetting. You know, ewan ko ba? Mapait siyang napangiti pero pinilit niyang huwag ipakita iyon sa dalaga. Not some Angela, but only my face. Sa loob-loob na wika niya. Okay lang naman. Na-aksidente ka kaya naapektuhan siguro ang utak mo. Huwag ka mag-alala at gagaling ka rin. Paano mo na lamang na aksidente ako? Manghang tanong nito sa kanya. Natigilan naman siya. Sinabihan ako ni Sir Rowald. Palusot naman niya. Akala ko naman nahulaan mo lang. Anyway,
Ipapaalala mo lang sa akin kung sino ka kapag hindi ko na naman talaga maalala ang mukha mo, ha? Ngumiti ito sa kanya. Ano nga ulit ang pangalan mo? Tumingin siya sa mukha ni Angela. Kung sabihin na kaya niya rito ang totoo, na siya si Blake De Niro. Pero masaya ngayon si Angela. At hindi ito ang panahon para sabihin dito ang totoo. At kahit pa sabihin niya ngayon dito ang totoo, makakalimutan din agad nito ang mukha niya. Pero hindi ang sasabihin niya rito. Alam niyang magiging malungkot na naman ito. Gusto niyang makitang masaya ito. Ayaw niyang matabunan ng lambong ang saya nito ngayon. At gusto niyang makasama ito. Lalo na ngayon na lagi nitong makakasama si Rowald. Gusto niyang mabantayan ang lalaking yon. Alam niyang wala siya sa posisyong pag-isipan ito na masama. Pero gusto niyang makasiguradong hindi mapapahamak si Angela. Iyon na lang ang isa sa mga bagay na kaya niyang gawin para makabawi lang naman dito. Gagawin niya ang lahat, maprotektahan lang ito. Miguel. Tawagin mo na lang akong Miguel. Pundido ang ilaw sa likod ng bahay kaya sinuri ni Blake ang kawad. Maayos pa naman iyon kaya marahil ay ang bumbilya mismo ang problema. Kailangan niya ng mapapatungan dahil masyadong mataas ang kisame. Pumasok siya sa malaking bahay. Kanina pa siya parot pa rito dahil maraming ipinag-uutos sa kanya si Rowald. Gusto niyang sabihing wala siyang obligasyon dito pero hinahayaan na lang niya. Ano na lang ba ang pisikal na pagod sa mga pasakit na idinulot niya kay Angela? Sa ngayon wala siyang hindi kayang gawin para sa dalaga. Kakayanin niya kahit na hindi pa tumatak sa utak ng dalaga kung sino talaga siya. Gayunpaman, ang isang mabuting gawa na ginagawa ng lihim ay dapat makaramdam ng higit na kapaki-pakinabang. Pinalinis ni Rowald ang pool sa kanya kanina. Pinatanggal din nito ang mga nahulog na tuyong dahon sa harapan at likuran ng malaking bahay. Namamawis na siya. Pagdaan niya sa sala ay nakaupo pa rin sa sofa si Rowald. Nginisihan lang siya nito. Napailing na lamang siya. The man used to be his best friend. Mga bata pa lang sila ay magkakilala na sila. Rowald's family used to visit them in the province. Isa ito sa mga gusto niyang kasama. Rowald was always cool. Hindi niya alam na mapupunta rin pala ang pamilya nito sa mga Colorado. Naisipan pa nga niyang ereto ito kay Angela noon. Ngayon ay halos ayaw na siya nitong makita dahil kay Angela rin. Naghahanap siya na gumaganang pumbilya sa stockroom. Ito ang gusto niya. Gusto niyang pagsilbihan si Angela. Pagdaan uli niya sa sala ay natigilan siya na makitang katabi na ni Rowald si Angela. Hindi niya magawang ihakbang ang mga paa, lalo na nang hawakan ni Rowald ang kamay ng dalaga. Ramdam niya ang galit na umaapaw sa dibdib niya. Pakiramdam na mapag-angkin. Bago ang aksidente ni Angela, walang hinayaan si Angela na may mapalapit ditong ibang lalaki. Wala nga itong naging malapit na kaibigang lalaki. Ngunit ang makitang may humawak sa kamay ni Angela sa unang pagkakataon na may layunin makuha ang puso nito at sa harap mismo ng mga mata niya ay nasasaktan siya ng sobra. Naalala niya ang mga ginawa nito noon. Makuha lang ang atensyon niya. Ngayon ay wala na itong balak na bumalik sa ganoong sitwasyon. Angela may have forgotten his face and voice, pero hindi ang memorya nito sa kanya. Pero ni minsan ay hindi niya narinig na nabanggit siya nito. Para bang ibinao na talaga siya nito sa limot. Kumuyom ang kamao niya nang haplusin ni Rowald ang pisngi ni Angela. Mariin niyang naipikit ang mga mata. Ipinaalala sa sarili na ang ipinunta niya sa Santo Cristo ay para maiparamdam sa dalaga ang kanyang serbisyo. Kahit na hindi rumihistro sa utak nito kung sino talaga siya. Pero bakit ganon? Bakit nag-iigting ang panga niya? Bakit tila ang hirap-hirap pagmasdan na nasa bisig ng iba ang dalaga?
Hanggang sa natagpuan na lamang niya ang sariling nasa sitwasyon kung saan kailangan niyang itanong sa sarili niya kung ano talaga ang nararamdaman niya. Na-in love na ba ako sa kanya? Tanong niya sa sarili. O hindi na niya kailangan pang magtanong? Nakilala niya ang kanyang nararamdaman. Pag-ibig. At ang isang bagay na pinakakinatatakutan niya ay ang tindi ng pagmamahal nito sa kanya. For the longest time, itinaboy niya ito at sinaktan. Pagkatapos ay biglang bumalik sa kanya ang lahat. He realized that there was something in his chest, something so painful and something that he refused to acknowledge. Pero matagal nang nananahan sa dibdib niya iyon. Noong palagi niyang tinatawagan si Angela para lang kundinahin ito sa eskandalo ni Adelaida, ay hindi na niya maintindihan ang sarili. Hindi niya kailangan itong tawagan, na halos sobra-sobra na, pero ginagawa pa rin niya. Dahil ang totoo ay gusto niyang marinig ang boses nito, na ikinalilito niya ng husto. At ang nangyari sa kanila, hindi niya iyon pinlano. Hindi niya plinanong angkinin ang katawan nito bilang parusa sa paniniwala niyang noong nagawang kasalanan ni Angela. It just happened. Nang halikan niya ito, ay hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili. Dahil ang totoo hindi niya kaya. Dahil gusto niyang angkinin ang dalaga ng gabing iyon. Dahil nalilito siya at naguguluhan ay sinabi niya ang mga bagay na makakasakit sa damdamin nito, na hanggang ngayon ay pinagsisisihan niya pa rin. Kung bakit sinabi niyang ayaw niyang mabuntis ito. Bakit kailangan sabihin niya ang mga bagay na iyon? At naalala niya ang sinabi ng mama niya sa kanya. I just want to make sure na hindi mo sinasadyang baliwalain ang pagkakataon na makasama siya at makilala siya. Dahil akala mo minamanipula ka namin. Nakakapanghinayang kapag pinalagpas natin ang pagkakataon dahil nagbubukas ito ng pagkakataon para sa ibang tao. Iyong tinanggihan mo, inaasam pala ng iba. Sana wala kang pagsisihan, iho. 30 ka na, walang asawa at walang anak. Tama ang mama niya. Isa siyang hangal. Nang magmulat siya ng mga mata ay saktong lumapat ang mga labi ni Rowald sa mga labi ni Angela. Tila naging madilim ang lahat. Marahas niyang inihagi sa isang tabi ang bumbilya. Lumikha ng ingay ang pagkakabasag niyon. Pagkatapos ay malalaki ang hakbang na nilapitan niya ang dalawa. Nagdidilim na ang kanyang paningin. Pero biglang dumako sa kanya ang mga mata ni Angela. Nagtatanong ang kislap ng mga iyon. Ang inosenteng mga mata nito. Tila nagpapaamo sa marahas na pagkatao sa loob niya. Hindi niya kayang maging bayolente sa harapan nito. Ngunit ang larawan ng paghalik ni Rowald kay Angela ay isang kutsilyo na tumatarak sa kanyang dibdib. At paulit-ulit na tumatarak. Napayuko siya para payapain ang sarili. Nang mag-angat siya ng mukha ay sinalubong siya na naghahamong kislap sa mga mata ni Rowald. Pero wala siyang planong patulan ito. Hindi sa harapan ni Angela. Muli niyang pinakatitigan ang mukha ng dalaga. Oo, inaamin ko. Mahal ko siya. Bulong ng puso niya. Wala sa loob na napatingin si Angela sa origami swan na nakadisplay sa kanyang dressing table katabi ng opaline glass vase habang sinusuklay ang mahabang buhok. Napabuntong hininga siya at ibinaba ang suklay. Sa kamatiim na tinitigan ang bagay na nasa harapan niya. Ang origami swan na iyon ay nagpapaalala kung gaano kabilis ang panahon. Bata pa siya nang ibigay sa kanya iyon ni Rowald. Maraming taon na ang lumipas. Pinapaalala rin niyon sa kanya ang nasayang na oras na iniala niya sa kababatang si Blake. Umasa siyang lumipas man ang panahon. Kahit na may humadlang pa, ay sila pa rin ang magkakatuluyan. Kaya kahit umibig si Blake kay Lucila, ay patuloy pa ring umaasa ang puso niya.
Hindi na niya mabilang kung ilang beses siyang nasaktan. Pero ang binata rin ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob noong pumanaw ang mga magulang niya. Hindi niya akalaing ito rin ang dudurog sa kanya. Hinapan niya sa dibdib at binalikan sa isipan ang mga pagkakataong halos magmakaawa siyang mahalin din siya nito. Ang kanyang one-sided love ay hindi kailanman naging mabuti para sa kanya. Naalala niya kung paano niya habulin ito noon, na halos wala na siyang itinira sa kanyang sarili. Para kay Blake, isa lamang siyang basura na dapat nang itapon. Hindi malang siya nito binigyan ng pagkakataong ipakita na maaari siyang maging karapat-dapat sa pagmamahal nito. Mula pagkabata ay itinanim na niya sa kanyang isipan na sila ang magkakatuluyan. Akala niya maswerte siya dahil ang lalaking minamahal niya ay ang pinili ng kanyang mga magulang. Pero ang taong iyon ay ayaw sa kanya. Mas pinili pa nito ang babaeng huli nang dumating sa buhay nila. Ito pa ang minahal nito ng labis. At ang babaeng iyon din ang dahilan kung bakit sinasaktan siya nito. At kung bakit muntik nang gumuho ang mundo niya. Pinili ni Blake na saktan siya. Ang ginawa lang naman niya ay mahalin ito. Ang kasalanan niya lang ay minahal niya ito ng sobra. At wala na siyang itinira sa sarili niya. Nabulag siya sa igting at rubdob na pag-ibig niya para dito. Dati ay galit na galit siya kapag naiisip niya si Lucila. Ngayon ay wala na siyang maramdaman. Siguro ay natanggap na niyang hindi sila para sa isa't isa ni Blake. Na kahit ano pa ang gawin niya, ay hindi siya ang pipiliin nito. Kapag naiisip niya ito ngayon, naiisip na lang niya ang lalaking minahal niya noon, pero hindi na ang damdaming iniuukol niya rito. Sa wakas ay natuto na siyang bumitaw. Sa paglipas ng mga araw, ay naliwanagan siya kung sino ang taong hindi umaalis sa tabi niya. At walang iba kundi si Rowald. Noon pa man sa Amerika ay pinahalagahan na siya nito. Nang mga panahong napakaliit ng tingin niya sa sarili, ay inaalagaan siya nito. Lagi itong naroroon kapag kailangan niya ito. Napabuntong hininga si Angela. Totoo palang nagbabago ang pintig ng puso. Sigurado siya, wala na sa puso niya si Blake. Siya ay magiging walang iba kundi isang alaala na lamang ng kanyang unang pag-ibig. Maswerte ang mga nagpapakasal sa kanilang unang pag-ibig at nagkakatuluyan hanggang kamatayan. Pero sa estado niya, ang unang pag-ibig niya, siguro yun nga ang unang halik niya, ang unang umangkin sa kanya. Pero hanggang doon na lamang iyon. Ang una na hinding-hindi magiging sa kanya. Ang lalaking hindi kailanman maglalagay ng singsing sa kanyang daliri. At ang lalaking hinding-hindi siya tatawaging asawa. Ang tagal bago siya tuluyang nagising sa katotohanan. Binuksan niya ang drawer at kinuha ang isang kahon. Naglalaman iyon ng mga litrato nila ni Blake mula pagkabata. May mga papel din doon na sinulatan niya ng pangalan niyang kinabitan niya ng apelyido ni Blake. Angela Colorado De Niro. Napangiti si Angela nang sumulat noon. Kung magagawa lang niyang bumalik sa nakaraan, ay pakikiusapan niya ang kanyang sarili at sasabihin ditong kahit na anong gawin niya, ay hinding-hindi siya mamahalin ni Blake. Nang sa gayon ay hindi masayang ang mga araw, buwan at taon. Kinuha niya ang lahat ng laman ng kahon at itinapon iyon sa trash bin. Hindi na niya kailangan ang mga iyon. Wala nang puwang si Blake sa puso niya. Kulang ang sabihing nagsisikip ang dibdib ni Blake nang makita niya mismo ang ginawang pagtapon ni Angela sa mga litrato nila. Walang panghihinayang sa ekspresyon na nakasungaw sa mukha nito. Nagkataon lang na nasa pasilyo siya at nang mapadaan sa silid ng dalaga at automatikong dumako ang tingin sa loob ng kwarto nito, ay husto namang pagtapon nito sa mga litrato. Hindi siya nito napansin. Marahil nga ay hindi nito alam na naiwan nitong nakaawang ang pintuan.
Tumayo si Angela at kumuha ng vase. It upside down glass vase, supported by small wooden vase. Sa loob niyon, maingat na inilagay ang origami swan. Napakasakit ng kanyang puso na para bang may isang malaking bagay na pumasok at sumira sa kanyang buong mundo. Isa lang kasi ang ibig sabihin ng aktwasyon nito, na hindi na ito in love sa kanya. Bakit ganito ang nangyayari sa kanila ni Angela? Noong mahal siya nito, hindi niya ito mahal. Ngayong hindi na siya nito mahal, saka naman niya napagtantong, mahal na mahal niya pala ito. Tumingala siya sa itaas at mapait na ngumiti. Ito ba ang paraan ng langit para parusahan siya sa mga nagawa niyang kalupitan kay Angela? Hindi niya ito binigyan ng awa ng mga panahon na kailangan siya nito. Ngayon naman ay siya ang humihingi ng awa at pangalawang pagkakataon. Ngunit napakalupit ng tadhana sa kanya. Sa harapan niya mismo, ipinakita sa kanyang natutunan na ni Angela na umibig sa iba. Kailangang may gawin siya. Huminga siya ng malalim at pinuno ng hangin ang dibdib. Kumatok siya sa pintuan para ipabati dito ang presensya niya. Tumingin naman ito sa kanya. "Hi," nakangiting nitong sambit. "May kailangan ka?" Kumuyom ang mga kamay niya dahil wala siyang maapuhap na sasabihin. Napayuko siya at idiniin ang pagkakakuyom. "Kuya, okay ka lang ba?" Hindi naman siya nito nakikilala. "Bakit? Kailan muli ako maaalala ng puso at isipan mo, Angela?" "Kuya, nandito ka na rin lang. Pwede bang humingi ng pabor? Pakitapon naman sa labas nitong basura. Salamat." Basura. Masakit sa isip niya. Isang bagay na walang halaga at walang silbi. May nasayang. Ganoon nga. Basura siya. Dahil sinayang niya lang ang pag-ibig ni Angela para sa kanya.